Veteran journalist na si Orlan Mauricio na idinadawit sa pagpatay sa pulis na itinapon sa septic tank nagpasaklolo sa CHR. Idetalye mo balitang yan, RH5, Val Gonzalez. Val. Listea, pumasok ng Commission on Human Rights o CHR sa kaso ng veteranong periodista dahil sa manoy walang basihang pagdadawit sa kanya at sa kanyang anak na lalaki sa brutal na pagpatay sa pulis na itinapon sa isang septic tank sa Malolos City, Bulacan. Ito'y matapos na makipag-ugnayan na mismo ang PTFOMS o Presidential Task Force on Media Security sa CHR dahil sa malinaw na isa na naman itong kaso ng panggigipit sa mga mamamahayag na bumabatikos sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa panayam ng mga piling miyembro ng media, nagpahayag ng kalungkutan at pag-alma si Mauricio matapos na maisama ang pangalan nilang dalawa ng kanyang anak sa isang karumal-dumal na krimen. Hinala ni Mauricio, may kumukumpas na mataas na government official sa Bulacan dahil sa lantad niyang kritiko kay Bulacan Governor Darniel Fernando. Narito't pakinggan natin si Orlan Mauricio. Natingin ko po panibagong harassment na naman po ito ni Gobernador Fernando dahil iginigiit po yung involvement ko rito at tong anak ko. Wala naman po akong kasalanan doon sa nagbarilan dahil may confess gunman na po na siya po ang bumaril doon sa pulis. Ano po kasalanan ko ron? Porque ba malapit yung pinangyarihan doon sa bahay namin? Involved na agad ako. Yung anak ko nga po walang kinalaman. Ako po hindi ko kilala yung namatay, hindi ko kilala yung bumaril. Bakit po ako pinipilit na idawit dito sa isang napakabigat na krimen? Yan po ang pinagtataka ko. Batay sa record ng Malolos City Police, January 24 nang mawala si Police Corporal Renato Kasaway. January 28 nang umami ng isang police asset sa isang pulis na siya ang pumatay, habang January 31 naman nang matagpuan sa septic tank ang labi ng pulis. Ipinagtataka ni Mauricio kung bakit bago pa ma-recover ang bangkay ng pulis ay inaresto ng kanyang anak na si Oliver Paul. Sa ngayon ay nagpadala na sa Bulacan ng mga special investigator ang CHR para sa isasagawang investigasyon, lalo pat nakikita umano na mayroong physical na pag-torture sa naarestong anak ni Mauricio para lamang paaminin sa isang krimen. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.